Solo Leveling. Kabanata 39. An Sang-min ay naging lubos na speechless. Ang pinakamahusay na maaaring umasa ang sinuman sa mga tuntunin ng pinansyal na pagbabalik mula sa isang gate na niraranggosi ay nasa paligid lamang ng 200 milyong won. Ang pagbabayad ng 250 milyong won ay, sa madaling sabi, pagiging isang walang pag-asa na moron na nagbayad ng paraan ng masyadong maraming. Originally, ang bidding price ng gate na ito ay nasa paligid lamang ng 70 milyon. Pero, nang itaas ko ang bid sa 100 milyon, biglang ginamit ito ng mga B-starts na ito hanggang 250 milyon, chief. Ang itaas na limitasyon para sa isang solong siranggo gate na itinakda ng White Tiger Guild ay 100 milyong won. Malinaw na nakikita ngayon ng isa kung bakit medyo nababahala si Hyun Ki-chul sa. Sandali. Sino ang mga B-starts? Tapik, 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 tapik. Mabilis ang pagtype ng mga kamay ni An Sang-min sa keyboard. At di nagtagal, napuno ng mga resulta ng paghahanap ang screen ng computer. Tulad ng sinabi ni Hyun Ki-chul, isang raid team ang nag-aagaw ng lahat ng ranggong si Gates na lumilitaw sa distritong ito na may walang kabuluhang bilis habang nagbabayad ng pantay na pagngangalit. Halaga ng pera. Ano ba? Sino ba itong mga baliw B-starts? Ang lugar na ito ay ang likod bahay ng White Tiger, ang kanilang nasasakupan. Noong una, naisip ni Han Sang-min ang posibilidad na posibleng nakikialam ang ibang mga guild sa kanilang gawain. Wag na, magtampo ka na. Hindi naman pwede yun, di ba? Walang malaking guild na hangal na sapat upang simulan ang isang bagay sa White Tiger bukas sa fashion na ito. Kahit na ito ay isa sa 5 nangungunang guilds sa South Korea, ito ay magkakaroon ng panganib na makakuha ng nawasak bilang kapalit sa pamamagitan ng clashing laban sa White Tiger. So, hindi naman ito guild kung ganoon. Sa ganoong sitwasyon, sino at bakit? Nilunok ni Han Sang-min ang kanyang laway at inakses ang impormasyon sa kakaibang raid team na ito at sa mga miyembro nito. Ang pangalan ng pinuno ay tila Eugene Ho. First time kong marinig ang pangalang iyon. Trabaho ni Han Sang-min na mag-scout ng mga bagong recruit para sa guild. Kaya naman naalala niya ang mga pangalan ng freelancer na si Hunters na kahit papaano ay nagpakita ng modicum ng kahusayan sa nakaraan. Gayunman, ang Eugene Ho na ito ay isang taong hindi niya kilala. Okay, babalikan kita mamaya. Pagkatapos ay dahan niyang iniscroll pababa ang listahan ng mga miyembro ng koponan, umaasang makikita niya ang anumang pamilyar na pangalan dito. At saka, nagkaroon ng isa. Isang pangalan ang medyo napansin. Seong Jinwoo. Seong Jinwoo. Saan ko ba narinig ang pangalang ito? Ginawa ni Han Sang-min ang lahat para maghukay sa kanyang alaala, hanggang sa maalala niya ang pangyayari sa 2 bilangguan mula 2 buwan na ang nakararaan na naging paksa ng isang medyo buhay na buhay. Diskusyon sa mga nagpunta doon. Tunay ngang walang iba kundi ang White Tiger Guild ang tumulong sa association sa event na iyon. Hoy, Ki-chul, naalala mo pa ba ang Dual Dungeon incident na iyon 2 buwan na ang nakararaan? Yung kinailangang puntahan ng mga hunters namin at tingnan. Oo nga, Chief. Naalala ko pa. Pagdating namin doon, wala kaming makitang halimaw at iisa lang ang nakaligtas. Ano ang pangalan ng survivor na yon, naalala mo pa ba? Si Hyun Ki-chul ay may matibay na utak. Ito ay hindi sa lawak ng iba pang mga tao na pinupuri siya bilang isang henyo, ngunit bilang malayo bilang kanyang kakayahan upang matandaan ang mga bagay ay nababahala, siya ay talagang sa halip exceptional. Wala man lang talagang kailangang dumaan sa search process dito. Dahil sumagot agad si Hyun Ki-chul. Si Seong Jinwoo, isang rank E hunter. Alam ko yon. Hindi siya sigurado dito, pero well, napatunayan na minsan pa siyang tama. Likas na natanto ito ni Han Sang-min, may fishy na nangyayari dito. Ni minsan ay hindi siya binigo ng kanyang mga instincts na na-activate lamang sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Huwag kailanman. Sigaw ni Han Sang-min ang utos sa iba pang empleyado sa 2nd Division. Lahat, itigil ang ginagawa niyo at kunin sa akin ang bawat data at impormasyon sa mga hunters Eugene Ho, rank D, at Seong Jinwoo, rank E. Sa ngayon, ang mga tugon mula sa mahusay na mga empleyado na ito kapag nahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon tungkol sa kanilang sariling kaligtasan ng buhay ay lumampas lamang sa imahinasyon ng isa. Hindi dahil sa walang kabuluhan na tinawag silang mga elite ng lahat ng elite. Sunod-sunod na dumating ang mga ulat, mabilis. Ang nangyari, si Eugene Ho ay walang partikular na kapansin-pansin na background na nangangailangan ng agarang atensyon. Pagbaliwala sa katotohanan na siya ang pangalawang anak ni Eugene. Constructions, may-ari, siya ay maaaring inilarawan bilang ordinaryong, kahit na. Gayunman, iba ang kwento ni Seong Jinwoo. Mula nang mangyari ang Dual Dungeon incident na iyon, 3 beses na siyang nasangkot sa mga pangyayari, at lumayo siya sa lahat ng ito nang hindi nasasaktan. Nang magsalita si Han Sang-min sa tono ng boses na nagtatanong, mabilis na nag-follow up si Hyun Ki-chul. Hindi lang yun, rank E hunter din siya, Chief. Ang unang pagkakataon na nagkita sina Seong Jinwoo at Eugene Ho ay nang pumunta ang huli para sa kanyang pinakaunang raid. Silang dalawa lang ang buhay na lumayo. At ngayon, ang dalawang ito ay bumuo ng isang raid team at umiikot na parang isang pares ng mga baliw na nag-clear ng 2-3 dungeons sa isang solong araw. Tiyak na mabaho ito. Ano kaya ang ginagawa nila sa mga Dutch? Ewan ko ba? Kumapit ka na. Naaalala ko ngayon. Nagkaroon ng alingaw-ngaw tungkol sa isang talagang maimpluwensyang may-ari ng isang malaking kumpanya na abala sa pag-uwing as Rango Hunters sa pribadong paggawa ng mga rounds, ay hindi. Ayan.
Oo, may chismis na ganyan. At ang Eugene Ho na yon ay anak ng isang maimpluwensyang may-ari ng isang kumpanya. Tunay ngang nagpakita si Yum Yung Hwan, ama ni Eugene Ho, ng ilang galaw ng pagnanais na lumikha ng sariling guild. Ito ay isa sa mga pinakamahigpit na bantayan lihim lamang ng ilang sa mundo ng hunters, ay pribilehyo, sapat na malaman. Kung ganoon, kung gayon ang ginagawa ngayon Eugene Ho ay hindi magiging walang kaugnayan doon. Pwede ba? Isang piraso ng puzzle ang nahulog sa lugar nito sa loob ng ulo ni Ahn Sang-min. Kung tama ang hula niya, may katuturan iyon. Nang makita ang mabilis na pagbabagong iyon sa ekspresyon ng kanyang superior officer, kinakabahan na nilunok ni Hyun Ki-chul ang kanyang laway. Nagsalita si Ahn Sang-min nang may higit sa sapat na tiwala sa kanyang tinig. Itong lalaking ito. Siya ay tiyak na isang reawakened hunter. Isang muling nagising na mga ngaso, sabi mo. Ang mga mata ni Hyun Ki-chul ay naging bilog na mga tuldok na kahawig ng mga mata ng kuneho. Pero, sigurado si Ahn Sang-min. Tama na po. Ang isang rank E hunter ay walang pinagkaiba sa isang regular na tao. Kung may insidente, ang mga ganyang hunters ay kasing ganda ng mga patay. Gayunpaman, ang Seong Jin Woo na ito ay patuloy na nakaligtas, ganap na hindi nasaktan sa buot mula sa ilang mga malalaking insidente na pumatay sa karamihan ng mga kalahok na hunters. Siyempre, pwede siyang maging maswerte. Sigurado. Gayunpaman, ang ikatlo at huling insidente. Ang sitwasyon sa partikular na pangyayaring ito na dulot ng ahente ng monitoring division na si Kang Tae-sik ay naiiba sa iba. Sinabi sa talaan na ang isang rank C mage ay nagsama ng lakas sa isang rank P healer upang talunin si Kang Tae-sik. TL, nagpalit na ako ng sorcerer sa mage. Bulls T Hunter sa pagsubaybay division lahat ng espesyalidad sa labanan. Kung hindi moron si Kang Tae-sik, susubukan niyang itapon ang pinakamataas na ranggo na hunter na may mababang combat potential, ang rank B healer muna. Sinasabi mo sa akin na ang isang rank C mage type hunter ay nakapagpigil sa kanya ng mag-isa? Ang nangyari, mahina ang mga mage type hunters laban sa close combat type hunters, lalo pa sa mga assassin type. Maliban na lamang kung minaliit ni Kang Tae-sik ang kanyang mga kalaban at binaliwala ang pagkakaroon ng rank B healer, maaaring posible, ngunit ang hunter na may 3 taong karanasan sa hindi gagawa ng ganoong pagkakamali ang monitoring division, naisip ni Ahn Sang-min. Ang pumigil kay Kang Tae-sik ay hindi ang ranggong si Song Chi-yul, kundi ang ibang taong sumama sa kanila. Walang pisikal na ebidensya, pero lalo siyang natitiyak na tama ang kanyang mga hula. Si Seong Jin Woo ay nagtataglay ngayon ng mga kakayahan na tumutugma sa isang mataas na ranggo ng hunter matapos dumaan sa isang proseso ng muling paggising. Nagkataong nakibahagi si Eugene Ho sa pagsalakay at nakita niya ang mga kakayahan ni Seong Jin Woo. At ngayon, sinusubukan ni Eugene Ho ang ganito at iyan bilang paghahanda sa pag-scout kay Seong Jin Woo sa bagong guild ng kanyang ama. Kapag ganyan ang naisip niya, parang nag-click ang lahat. Ito ay isang napakalaking piraso ng balita. Kung si Seong Jin Woo ay tunay na isang muling nagising na mga ngaso, kung gayon ay ilan lamang ang mga tao, kabilang si Eugene Ho, na nakakaalam ng kanyang tunay na halaga. Sino nga ba si Yum Yung Hwan? Ayaw niyang tanggapin ang anumang wanabes at idiots. Tiyak na hindi. Hindi lang yon, bilang isa sa mga founding members ng guild, pati na rin. Ito ay maaaring isang mahusay na pagkakataon upang snatch ang layo ng isang kahangahangang individual na minarkahan ng walang iba kundi Yum Yung Hwan. Kung nakipaglaban siya at natalo ang ranggong B na si Kang Tae-sik, dapat ang kanyang kakayahan ay B, hindi. Ang prioridad ngayon ay agawin ang talentong ito bago siya napag-aralan ng ibang mga guild, hindi ni Yum Yung Hwan. Well, pagkatapos ng hindi maiiwasang muling pagtatalaga ng pagsubok, ang kompetisyon ay magiging talagang hectic pagkatapos ng lahat. Bukod sa lahat ng iyon, kahit hindi kasing lakas ni Seong Jin Woo ang hinala niya, hindi ito mahalaga. Ilan lang ang mga reawakened hunters sa buong mundo, kaya walang duda na ang atensyon ng media ay nakatuon sa taong ito. At iyon ay tiyak na magiging uri ng publiko. Exposure na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Ano man ang kaso, hindi kayang hayaan ni Ahn Sang-min na magpadulas sa kanyang mga daliri ang lalaking ito. Wala akong magagawa kung pumirma na siya ng kontrata kay Yum Yung Hwan, bagaman. Gayunpaman, ang mga logro ng iyon ay mababa. Ang patunay ay ang lahat ng mga pagsubok na iyon na nagaganap sa mga kulungan na may ranggo ng C. Malaki ang tsansa na wala pa silang desisyon. Which means, may real shot din dito ang White Tiger Guild. Hindi ako dapat nag-aksaya ng oras dito. Dinampot ni Ahn Sang-min ang kanyang Amerikana na nakabitin sa likod ng kanyang upuan at mabilis na isinuot. Kichila, sige na. Hindi rin niya nakalimutang pakilusin ang kanang kamay niya, syempre. Si Ahn Sang-min ay mahigpit kay Hyun Ki-chul sa lahat ng oras dahil lamang sa paniniwala ng una na walang mas angkop na pumalit sa kanya kaysa sa kanyang kasalukuyang representante. Samantala, mas lumawak ang mga mata ni Hyun Ki-chul. Patawad po. Saan tayo pupunta, Chief? Ano ang ibig mong sabihin, saan magpapascout kami ng bagong talent, yun nga. At kailangan mong personal na pumunta para i-scout ang bagong lalaking ito. Bakit naman hindi may batas ba laban sa paggawa niyan? Sumagot si Ahn Sang-min at nagmadaling lumabas ng opisina, dahilan para ihilig ni Hyun Ki-chul ang kanyang ulo sa ganitong paraan, ngunit hinabol pa rin niya ang mataas na opisyal. Ngayon ito ay kaya kakaiba. Mahigit 2 taon na ang nakalipas mula nang maging vice chief siya, subalit first time niyang makita si Ahn Sang-min na personal na lumabas sa isang trabaho. Part 7. Premonisyon ng isang malaking jackpot. 2 ang mga dumjion na ipinareserba ng Team New Jin Ho para sa araw na iyon.
At medyo malaki ang distansya sa pagitan ng dalawang gate. Upang mapagtibay ang kanilang hinala sa pamamagitan ng kanilang sariling mga mata, naghiwalay sina An Sang-min at Hyun Ki-chul at nagpunta sa iba't ibang gate bawat isa. Panay ang tawag nila sa isa't isa at hinintay ang paglabas ng Team New Jinho. Medyo malamig pa rin ang labas, di ba? Bumili si An Sang-min ng isang instant coffee mula sa isang vending machine malapit sa lokasyon ng gate. Isang oras na ang paghihintay sa Team New Jinho. Gayunman, sa hindi alam na dahilan, mas umaasa siya kaysa naiinip ngayon. Matagal na, ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso sa dalisay na pag-asa. Kung tama ang aking mga hula, kung gayon ang taong iyon ay magiging isang malaking scoop na lumitaw sa isang talagang mahabang panahon. Hindi lamang iyon, isang napaka-espesyal na scoop, masyadong. Si An Sang-min ay naging division chief sa murang edad pa lamang. Lahat salamat sa instincts niya, actually. Ang kanyang mga instincts ay naglaro ng isang mahalagang papel sa White Tiger na naging malaking guild ng ngayon. At ang instinct na iyon ang nagsasabi nito sa kanya ngayon. Na may tunay na pagkakataon na ang Seong Jin-woo na ito ay iangat ang White Tiger Guild ng mas mataas kaysa dati. Sasabihin ng ibang tao na nawalan na ako ng isipan. Opisyal pa ring rank E si Seong Jin-woo, tutal. Gayunpaman, ang mga bagay na nakikita ng isang tao ay hindi nagsabi ng buong kwento. Kung ganoon, di sana hindi na siya nandito ngayon. At kaya, habang siya ay nagliliyab sa gate na may mga mata na parang hawk mula sa malayo, ng sing-sing-sing-sing. Tinawagan siya ni Hyun Ki-chul. Oh, Ki-chul ah. May balita ba? Chief, dumating na si Yoo Jin-ho at ang kanyang team na nakakita. Okay. Huwag masyadong mag-excite at panatilihin ang iyong mga mata sa kanila. At iulat pabalik sa akin ang bawat solong maliit na bagay na nangyayari doon. Oo, punong. Si Chief. Ang boses na lumalabas sa receiver ng telepono ay biglang tunog. Natuklasan ba ang idiot na ito o ano pa? Naging urgent din si An Sang-min at nagmadaling tumawag. Ano na nga ba ang nangyari, magsalita ka, di ba? Chief, tama ka. Ano po? Nagsimulang bumibilis ang tibok ng puso ni An Sang-min. Nakikita ko na tanging sina Yoo Jin-ho at Seong Jin-woo ang papasok sa gate, walang iba. Oo nga naman. Si Seong Jin-woo ay sinusubok, tutal. Habang nag-iisip siya. Tama ang mga hula niya. Ni minsan ay hindi siya binigo ng kanyang gut feeling sa mga ganitong sitwasyon. Mabuti. An Sang-min clenched kanyang kamao real mahigpit. Habang kayong mga tao ay nananatiling hindi kumbinsido at hindi sigurado, gagawin muna namin ang paglipat. Tiyak na ilalayo sa iyo ng White Tiger Guild si Seong Jin-woo. Bakit? Dahil ang White Tiger ay may An Sang-min, chief ng 2nd Division, kaya nga. Habang naliligo si An Sang-min sa kagalakan ng tagumpay, patuloy na naglakbay ang tinig ni Hyun Ki-chul sa airwaves at minsan pang lumabas mula sa telepono. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Dapat ba akong pumunta sa iyo, chief? Hindi. Manatili ka doon at magmasid ng mas matagal. Pagpasaylo. Pero, hindi ba more or less confirmed dito ang hinala ni chief? Medyo curious lang ako kung gaano katagal sila mag-clear ng kulungan, yun lang. Ilang oras ba ang kailangan nila para maklear ang isang rank sidong yon? Ang isang ranggo hunter ay kakailanganin ng hindi bababa sa 2 oras upang solo ang isang ranggo si bilangguan, chief. So ano ba hindi ka na makapaghintay ng ganoon katagal? Paano mangyayari iyan, chief? Hindi, nag-aalala lang ako na ikaw lang ang nag-iisa at nalulungkot doon, kaya nga tinatanong kita. Anong mas mabilis na pagbabago sa kanyang ugali yon? Ito ang dahilan kung bakit hindi kailanman magugustuhan ni An Sang-min si Hyun Ki-chul. Tigilan mo na ang pag-aalala mo sa akin at siguraduhin bukas ang mga mata mo para makita mo kung kailan sila lalabas, okay?